Hey guys, welcome to my channel. So may nagtatanong ilan na daw yung AR-15 ko. Sabi ko, gagawin ko na tong quick video na to. Mabilisan lang bago ko itago yung mga barrel kasi nag-inventaryo. So last video ko pinakita ko to, no. Ito yung 20-inch barrel ko na AR-15. Yung lower nito SOG Armory. Actually, sarado na yata itong kumpanyang to eh. SOG Armory. So, nakalagay yan. Oh, yan. 1 in 7 twist. Stainless steel SS. Ano pa ba? Wild. 223 Wild to. 223 Wild. So, research na lang. Kinostom ko pala ito. Tingnan nyo yung charging handle ko. Gold. Para mag-match sa FDE na, na theme. So, FDE itong cantilever mount, Bushnell, trophy, scope, magnification ito, ano yung nakalagay. Tapos, kalimutan ko na yung grip nito, pinalitan ko din eh. Ano siya? Kalimutan ko. Sandali ha. Labo na ng mata ko eh, late kasi ng sulat. Ergo grip. Ergo grip. Yan. Tapos, may hidden compartment sa ilalim. Oops, wala ako na. Ay, meron. Tago ako ng bala. Just in case maubusan akong bala. Meron ako dyan. Okay. Tapos, ito nga kakaiba yung stock nito. Viper stock. Kita nyo, meron siyang device dito. Ikutin lang pala yan. Tagal ko na kasi hindi ginagamit. Ikutin mo. Lalagay mo yan dito. Lagay mo yan dyan, tapos yan, para naka-steady ka. Anyway, hindi tayo magtatagal dyan, no? So, ito yung aking isa. So, 223 wild to. Pwede 556, pwede 223. Okay, balik ko lang ha. Balik ko lang. So, isa. Isa, 20-inch stainless steel. Tapos, alam ko, Palmetto State Armory ang upper nito, ang lower SOG Armory. Ito naman, sabi ko, carry handle tayo para old school. Old school din yung front sight. Anderson yung lower nito. Malamang Palmetto yung upper nito. Tapos yung likod, Black Hawk stock. Okay, yan lang. Simple. Tapos naglagay lang ako na dito. Detachable na sling mount. Yung grip niya, EAA. Pinalta ko yung grip niya. May available ako, kaya nilagay ko lang dyan. Pero wala talaga akong purpose. Sinubukan ko lang. Nakuha ko kasi ito ng mura eh. Tapos naglagay ako ng sling mount din dito. And what else yun? Stainless steel din siya. Gusto ko yung stainless steel kasi madali maglinis. No? And ginawa ko siyang hindi ko pinakailaman yung birdcage muzzle brake niya. Wala lang, para sabi ko nga old school. Pero meron akong gustong buuhin na isa, yung fixed top. Anyway, so dalawa na tayo, no? 56223 yan. Ano pa ba dyan? Wala, dito tayo sa baba. Ito yung pinakauna kong AR na binuo. Nag-iba na ako ng handguard dito. And halos lahat pinaltan ko na. Anyway, yung stock nito luma pa din. FDE, nilagyan ko lang ng rubber. Yung grip nito, FDE na, ang tawag nila dito? A2 style grip. Basta ito yung stock na grip eh. Putas yan sa ilalim. Ito, naglagay ako ng vertical foregrip. Naglagay ako ng cover para sa handguard. Rubberized to, kaya sarap hawakan. So, pwede ka dito pumutok na naka C-clamp ka na position. C-clamp. Sabihin na iba. Naka C-clamp ka. Sarap. Tapos, slim na yung handguard niya. Dati, nung binili ko to, ganito kataba yung handguard nito. Ay, mabigat siya. Hindi ka makakapag C-clamp na hawak. Kaya, okay, mas gusto ko na yung ganito. So may dalawa akong option, either hawakan ko siya ng ganito, hawakan ko siya ng ganito. Tapos naglagay lang ako ng
aluminum backup sights. Pagka may rifle kayo, dapat palagi may backup sights ha. Kasi hindi mo alam kung kailan masisira yung red dot mo or maubusan ka ng battery. Okay? So ito, 556223 din to. Pero minsan ginagamitan ko ng 22LR. Meron akong CMMG 22LR. Okay? So tatlo na yan. Tatlo. AR. 556. Saan pa ba? Meron pa dito. Unahin natin ito isa. Palagi paborito ko rin ito eh. Ginagamit ko din ito sa kaya ito yung ginagamit ko pag nag-rifle class ako. Bakit? Kasi dependable yung red dot nito. Naka vortex optic. Okay, ito. Naka vortex ako dito. So ginamit ko na ito sa training. Pinaghagis-hagis na to. So walang problema. Backup sights ko na irons, mumurahin lang yan na flip-up sights, pero may fiber optic front and rear. Okay, ito niya yung rear. Lahat ng baril na makikita nyo, sinafety check ko na prior to filming. Okay, para mabilis tayo. Ano pa binago ko dito? Oversized na mag release. Kasi nga, palagi ko itong ginagamit eh. Tapos, stock na ito yung mag pull. Stock na yan. Ito ang hindi. Naglagay lang ako ng vertical foregrip. And yung muzzle brake nito, iniba ko. Ang kagandahan nito muzzle brake na to kasi threaded siya. So, may muzzle brake ka na. In the future, kung gusto ko siyang salpakan ng isa pang muzzle device over it, dito ko lang lalagay. Okay, tatanggalin ko lang to. Okay, tapos itong sling attachment niya, 2-point sling. Ito, hindi ko alam paano i-attach dito. Ginawa ko na lang zip tie na black. Tibay naman niya. Kasi, sabi ko sa rifle class, hinahagis to eh. So, ito na tayo. 4. And, sama na natin yung AR pistol. No? Sa Pilipinas, walang pistol, walang rifle. Rifle parehas yan. No? Pero ito, this is a pistol sa US. So, may clean version. 7.5 inch barrel. Ay, may nakalimutan ako. Meron pa akong hindi kinuha. 7.5 inch barrel. Ano sasabihin ko sa inyo? Bird cage muzzle brake. Hindi ko pinalitan yung muzzle brake. Backup sights. Flip up na na polymer sights. Imitation lang yan ng magpull. Can't afford ako bumili ng totoong magpull. Tapos yung charging handle nito, binago ko. Ano na siya. Mas madali siyang i-pull. Okay, so sabi ko sa inyo lahat to na safety check na prior to filming. Tapos siyempre, naka kami dito, SIG brace. Ito yung original na SIG brace na bili ko to sa sa pawn shop. And yung ilalim nito, peltan ko na Mission First Tactical ang grip nito. Yan, may compartment din sa ilalim. Okay, 7.5 inch barrel. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ito, dalawang upper ginagawa ko dito. Ito, 7.62 by 39. Ha? So, ito, 2, 2, 3, 5, 5, 6. So, pinagpapalit ko lang yan. Ba't pinagpapalit? Siguro in the future, di ba may mga lower ako. Pag binuo ko yung lower, gagawa ko na sa sarili niya. Pero yan. Kaya nakalagay ito sa isang case lang. So ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung upper na yon. Kwentahin nyo na yon. 6 na yon. Kasi madami akong upper dyan. 6. Tapos, ito yung binili ko sa Bear Creek Arsenal. Maski ito side charging. Side charging. Kakaiba to, no? Kasi gusto ko, kunyari, nag-jam ka or nag-reload ka, madali, makakapag-charge ako ng ganyan na hindi ko inaalis yung mata ko sa target. Kita nyo, wala pa siyang optics. Pinag-iisipan ko pa kasi kung ilalagay ko dito. Pero ang gusto ko talaga, gamitin ko to pang hunting. So ang gusto ko, night vision na scope. Hindi thermal, mahal ng thermal, hindi ko kaya mo bumili ng thermal. So ito, nilagyan ko pa lang siya ng cover dito sa handguard para
masarap hawakan pag naka-C-clamp ako. Ganyan. Yan pala ang ginawa ko ditong mod. Other BCM, ano yata to? BCM stock and grip. Terno yan eh. Yan lang. Yung lower nito, Palmetto State Armory. Yung upper, Bear Creek Arsenal. So, ilan na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na AR. Halo na. Halo nyo na yung ano tawag dito. Ihalo nyo na yung 7.62 by 39. Sandali. Dahil ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nakalimutan pa pala ako. Sorry, bibilisan ko na. Nakalimutan na ako. Isa, yung aking zombie gun. Nakalimutan ko yung zombie gun ko. Ito pa pala, wala na ako mapuan na. Pistol din to, ano. Tagal na rin sa akin ito. 10.5 inch naman to. So, ginawa ko dito, yung muzzle brake niya, yung sound blast na redirect. So, ibig sabihin, yung majority ng noise, forward, hindi sa akin. Okay, yan. Para siyang Krinkov muzzle brake. Tapos, naglagay ako ng flashlight. Foregrip Magpul style, pero syempre copycat lang to ng Magpul na slanted daw, alam mo to. Angled foregrip, angled for AFG. Yan naman ang format ko dito. Tapos kita nyo yung sight ko, yung sight kakaiba. Tapos red dot na true glow. Okay naman siya. Hindi naman kailangan na super accurate, lalo na pag pistol. Charging handle, dual, ibig sabihin, ambidextrous charging handle. Siyempre, tawag dito. Ito, nilagyan ko siya ng pangalan, Zombie Hunter. Yung pala, yung bolt nito, binago ko, no? Big fan ako ng mga ganitong style ng bolt, BCG. Madali siyang linisin. Siyempre, mas madulas siya compared sa mga melonite finish. Tapos, naglagay din ako ng sling dito. Sling attachment para dito ka mag-hook ng sling mo. Since this is a pistol. Okay, so, ano pa? Sama na. Wala na akong maupuan. Wala na akong makupuan nito. Sama na natin yung AR-22. Ito, dedicated to na AR-22. Yung upper nito, Chiappa M422. Pero yung lower nito, pwede to sa ATI Omni polymer lower. Pero pwede ko itong i-convert sa 556. Walang problema. Yung lower, ilipat ko sa upper, gagana yan. So, dedicated ko na 22 LR. Yan. So, ATI Omni, yung lower, yung upper, Chiappa M4. Okay, yan na. And, siyempre, AR-10, nag-iisang AR-10 ko. Nag-iisang ikaw. Limutan ko na. Ano ba tatak na ito? Alexandria Profab. Yung lower. Alexandria Profab. Yung upper nito, iba yung upper nito, alam ko eh. Pero yung barrel nito, 18 inches. Ito, pinili ko muzzle brake. Okay naman, para maiba. And then, malakas yung scope nito. 8.5 by 25 by 50. AR-10. So, this shoots 7.62 by 51 or 308. Naglagay lang ako ng flashlight. Pero alam ko, kulay pula to eh. Kasi ginagamit ko to pang hunting ng baboy ramo. And sabi lang, hindi raw nakakita ng kulay pula yung baboy ramo. So, this is my hog hunting gun. And, isama na rin natin yung AR-9 ko. Kasi baka naman sabihin, hindi ko sila pinansin. AR-9 na pistol. Binuo ko din to. FM, ano naman brand ng lower nito?
FM yung lower, yung upper yata is Palmetto. Tapos yung red dot ko, sight mark lang, pero okay, range toy lang naman siya. So, walang problema. Backup sights, ambidextrous charging handle. Siyempre, ito sa amin, dahil bawal sa amin ang stock. And naglagay ako ng kakabitan ng sling. Naglagay din ako ng ano ba tawag dito? Hand stop. Para hindi, kasi may yung barrel ko eh. Para kapit na kapit ako dito, pero aluminum yan. Hand stop, para hindi lumampas yung kamay ko, mabaril ko yung sarili ko. Pero napaka-rare nung ganong instance. Okay. AR9, dalawa. Ang AR9s ko, dalawa. Isang pistol, saka isang rifle. Pero meron din akong Ruger PC carbine na PCC, no? Okay. Ito naman, ito, ginamit ko sa competitions na PCC competitions. Yung muzzle brake nito, ito yung pinili ko muzzle brake, sarado sa ilalim. Okay, so may porting sa ibabaw tsaka sa sides. Nakakatulong talaga. Siyempre, hand stop ulit. Purple. And, yeah, Palmetto State Armor dito parehas eh. Ambidextrous charging handle. Importante yan sa competition kasi pwede mong i-rack pagka nag-jump ka or nag-reload ka, left or right. Pwede. And, Bushnell, TRS 25 na red dot. Pero sabi sa inyo, ginamit ko sa competition, walang problema sa red dot. Okay? And especially 9mm lang naman. Hindi siya ganun ka-sensitive. So, tanongin nyo ako, bakit? Ba't dyan? Ba't hindi ka naglagay ng red dot? Ay, ng backup sights. Dati may backup sights ako, pinayuhan ako ng mga ibang shooter. Sabi, hindi mo na kailangan yan. Kasi, kailangan pag-aanin mo yung barrel mo. And wala ka ng time mag-transition pagka nasa competition ka, which is true. No? Kasi tumatakbo yung oras mo eh. Wala ka ng time. Ipuputok mo na yan, whatever. Pero make sure, bago ka pumunta sa competition, gumagana yung red dot mo. Ganun na lang. Okay, so wala nga. Competition gun ko to for PCC. Okay guys, so itong video ito para sa mga gun enthusiasts na katulad ko and excited na no, sa 5.56 semi-auto rifles. Yung iba nga dyan, naglagay na daw ng down para sa mga napili nilang rifle. Basically, ang sikat na sikat Taurus T4 and Battle Arms ba yan? Okay, so next time usap tayo paano i-mod ang AR platform. So that's it guys, hopefully nag-enjoy kayo. See you next time, bye.